welcome to DDSI. Ngayong araw, ang ating pong bagong graduate ay hindi na po iba sa ating grupo. Graduate na po siya sa ating TDS at sa ating masterclass. At ngayon, bagong achievement na naman ang kanyang narating dahil graduate na po siya ng TDSI. Hindi ko na po papatagalin. He's Sir Ron. Hi, Sir Ron! Hello, Ma'am Jen, and hello sa lahat sa TDS. Sir Ron, can you please introduce yourself para po dun sa ating mga bagong mga manonood? Sure, Ma'am Jen. So, my name is Ronald Cruz. I am a retired IT manager. So, I have been investing sa stocks in the last 25 years. Yes, Ma'am Jen, 25 years. But it is only in the year 2020 that I started trading in stocks. So it was during the Traders Lounge days when I got introduced to the world of trading. And doon ko nakilala si Mama, si Tita, si Kalma. And yun, nahook na ako sa mundo ng trading. And then nagbukas ng mentorship si Ma'am sa PSE Market, if you remember that, Ma'am Jen. It is called Traders Den Students or TDS. Yun, hindi ko yun pinalampas. Nag-enroll na kaagad ako. And I immersed myself with everything that was thrown at me. Ito yung assignments, charts. Nabugbog ako sa charts. But anyway po, nakagraduate naman ako sa TDS after 8 sets. That is around 240 trades. It took me 1 year to graduate. And then, nag-open si Ma'am ng mentoring program for global market. And that is how I got into TDSI Forex. Yun, Ma'am, that's a brief intro about myself. So, sir, prior dito sa TDSI, tsaka nga po doon sa sinabi niyo TDS, di ba sa inyo po, 25 years na kayo sa trading. So, as a trader lang that time or as a investor or meron na po kayo ibang group na nasalihan bago? Majority of the 25 years, Ma'am, investor. Yung maha-hype lang ako. Yung, putok daw itong stock na to, then bibili ako without really understanding what am I going into. Kaya majority of that time, it's either ipit or sobra-sobra talaga ang aking losses. Tapos nag-join din ako ng mga trading classes. Yeah. Pero tuturo lang nila yung strategy, then bahala ka na sa buhay mo. So, napapatigil talaga. Naswertihan ko lang yung Traders Lounge. Which led me to TDS and TDSI. So, sir, when did you join TDSI? Yung first batch from Jen, which was, kailan na nga ba yun? This year, early this year. So, I am one of the batch 1 students. So, excited ako doon kasi bago Forex. And yun, I was so thankful na napasama ako and nakasimula ako sa global market. Na finally, eto na, after 25 years of PSE or local market, nag-level up ka na, sir, into a global market. Tawa po, pinagmamalaki ko sa wife ko, oy, hindi na lang ako pang local, pang international na din. So, sir, ano po ang TDSI program para sa'yo and what were your expectations upon joining? So, yung TDSI, para sa akin, it is a mentoring program. Ang expectation ko is to come out of this program as a steady, as an objective, as a proficient Forex trader. Yung yung tamang cool lang sa pag-trade, walang drama, walang emotion, yung takbong pogi lang, yung steady na trade, yung may confidence sa ginagawa at kontrolado ang sarili. Hindi nagpapanik. Yun ang expectation ko.
So sir, tell us about naman yung mga experience nyo sa pagtitrade nyo sa TDSI. Ay, sure po. Kakaiba ang experience ko dito sa TDSI, no? I will summarize in 2 points, no? Gagamit ako ng example. So TDSI, it taught me how to fish, and TDSI forced me how to do it, taught me how to fish, So TDSI, it gave me proper intro to Forex. So what is Forex? How the market works? Ano yung tips? Paano mag-trade? Ano yung trading hours? Anong strategy ang gagamitin? Entry, exit? Anong markets? Australia, Tokyo, London, New York? Anong broker? Yan. So yan yung background. And then it forced me to fish. I had to open my broker account, fund it, execute my first trade, increase my lot size, then measure my trade performance, reset, do it everything again. Dito sa TDSI, wala tayong assignments, but it's on all actual trades. Of course, all throughout the journey, merong mentoring. There is active guidance from Ma'am Lioness and my RM. Sa TDSI, it allowed me to focus on trading, and remove all the distractions, yung mga doubts, yung mga haka-haka, yung mga noises. Yan. So yan po yung aking experience dito sa TDSI. Ay talagang trade. Na talagang parang umpisa pa lang, isinabak na talaga kayo sa gera. Kasi doon kayo mas mahahasa sa actual trading. Ano naman, sir, yung mga activities nyo inside TDSI? So, sa TDSI, aside from yung mga strategy na gagamitin, which is, yung Ruth ang pinagamit sa amin, we were asked to choose a time frame. Kung scalping kasi yung lesson natin, yung pinagagawa. So, 1 minute, 3 minutes, or 5 minutes, or the longer ones, day or hour. So, and after that, yun lang, magte-trade lang. Merong mga recommended trading hours, merong mga dapat iwasan, merong mga, sige, mag-trade ka during this window, And malinaw din every 6 weeks, sasubmit yung, i-consolidate yung performance, and that will then determine if pasado or hindi. So, ganun lang siya. Practically, it's all trading and applying yung mga natutunan sa lecture and applying it in real-life trading situations. So, ano naman, sir, yung 3 best things about BE? Meron itong 3 things, ma'am, napakaganda na na-develop ko dito, Ma'am, 3 ito Yung una is, yung best thing about TDSI for me is the support. Sa TDSI, nandyan ang presence kasi ni Ma'am Lioness at yung aking RM. They are very helpful and very effective. Kasi po, yung feeling na may kasama ako, may kadamay, may nakakaunawa sa akin, lalo na pag puro loss. So si Ma'am, parati siyang may paalala. May email yan. Meron din siyang regular na ginagawa na podcast, andun kami lahat. And ayun, nag-share lang siya ng story na to mention yung kanyang real trade, sinishare din niya yan. And also my RM, parati yan. Every week may kumustahan kami kahit na Viber lang, pero napakalaking bagay sa akin yan. Alam mo, ma'am, sa dami ng kakaibang experience ko sa Forex, andito na yung longest losing streak in 1 day. Nagkaroon ako ng loss, mga 25 losses in 1 day. Ito yung napapa-exit ako kagad. After ko magpindot ng buy, hinahanap ko yung transaction ko. Wala! Yung pala, na-exit kagad ako kasi biglang nag-reverse. Minsan naman, hindi ako makabili kasi ang bilis ng galaw. Very chaotic ang environment ng global, itong Forex. And kung wala akong kausap, walang nag-guide sa akin, baka tumigil na ako.
So dito ma'am na-realize ko no, na mas importante dito sa global market na tumagal ako sa trading kesa kumita. No? Mas importante ngayon. Kaya sa akin napaka-importante nung support and I'm very thankful for that. Tumagal ako hindi ako nag-quit. Then second is yung second best thing about TDSI for me is yung program structure. Very clear kasi and very easy to follow. No? Simple lang naman ang instructions, Ma'am Jen. Diba? At saka ang daling sundan. Or gumamit ka ng route, choose your time frame, lot size, simple lang kilos, madaling sundan. No? At na-realize ko rin, kahit ano pa ang result ng trade ko, win or lose, the mere fact na nakakasunod ako sa instructions, ibig sabihin tama ang ginagawa ko. Kasi importante ito sa akin kasi nabibuild ang kumpiyansa ko sa sarili. That means that I can continue doing it, no? So, tapos ma'am, yung pangatlo, best thing about TDSI is I can build my own system. Kasi ini-encourage na, sige, i-manage mo yung trade mo given the set of parameters, no? Pwede ako gumawa ng personal trading management approach. Hindi ko kailangan mag-trade copy. Alam mo yun, yung mga ng trade ng iba, I don't need to do that kasi naituro na yung mga tamang concepts and behaviors. So, I can adopt my own style. Yeah. So, ma'am, ito yung 3 best things sa akin. Yung support, excellent. Ang ganda ng program structure. Nasundan ko, nagkakumpiyansa ako. And yung pangatlo, I felt free and liberated. Kasi I was able to build my own system. Talagang ang laki po talaga ng tulong, especially sa mga bago, na meron kang nakakausap, na nakakaintindi ng mga nararamdaman mo at na-experience mo or yung mga struggles mo sa trading. Tama po. Kasi especially sa mga, yun nga, sa mga po 25 straight na losing, di ba? So kung bago ka, newbie ka, panghihinaan ka ng loob sa pagtitrade. So kailangan mo talaga ng isang makakaintindi at mapapagsabihan mo kung ano ba talaga yung ginagawa mo, is tama pa ba or hindi, di ba? Tama mo. Support pa rin sa'yo na iintindihan yung ginagawa mo. So sir, ito nga, sabi mo nga, di ba? Sinabi mo nga, sir, sa asawa mo ngayon na hindi ka na lang pang local market, hindi ka na lang pang PSE, pang international ka na. Pero hindi ka ba natakot mag-trade? Kasi sabi mo, international na to. No, since bago sa akin itong international, merong malaking doubt nung umpisa, kakayanin ko ba? Kasi mabilis ang galaw ito at saka maitutuloy ko ba yung demands, given na meron akong PSE trading na tinutuloy ko rin naman. Hindi siya naging problema nung ginawa ko na kasi nga malinaw naman yung mga instructions ng programa and nakatulong din yung encouragement nila Ma'am Lioness tsaka nung RM. Diba? Just trade on your own pace, hindi ito karera, hindi tayo kailangan mag-unahan, hanapin mo yung sarili mo kung saan ka komportable, then just trade. Yun, nakatulong sa akin yan. Kaya, tapos, nakikita ko pa na tama naman yung ginagawa ko. So, mas nakakatulong sa akin to build my confidence. Kaya ako nagtuloy-tuloy. So, pag tinatanong sa akin ng wife ko, kumita ka na ba? Sabi ko, break even ako. Pero ang laki ng learning ko. In-explain ko kasi sa wife ko, sa mga anak ko, alam nyo, yung experience, hindi naman yan naituturo Hindi mo rin nabibili, di ba? Kailangan mong pagdaanan. Di ba? And it is your personal journey. Kaya personal experience. And palagay ko, hindi ko ito makukuha ng maganda, itong experience na to, if not for the support and the structure of the program of TDSI. Totoo naman, sir, di ba?
Di ka ba nahirapan, sir, sa schedule mo sa pagtitrade ng international market? Nahirapan in a sense na kasi nagko-conflict na nga with my PSE and my other things, ano. Kaya napakaganda rin na yung Forex is 24/5. So, pwede ako mag-trade sa gabi. Or pwede rin ako mag-trade sa umaga. So, it works to my advantage. And also, very liquid ang global market. So, alam mo, anytime, pag kailangan ko mag-exit, pag may signal na nakaka-exit kagad ako. So, yun naman ang tingin ko mga pluses sa akin of trading the international market. So, aside nga dun sa sinabi mo, sir, na 5/24 ang global market and sa pagiging liquid niya, ano pa po yung kinagandahan ng international market compared dito sa ating local market? Aside from yung mas mahaba na trading hours and liquidity, mabilisan ang galaw, Ma'am Jen. Hindi ako naiinip. Kaya lang, heightened risk management. Yun na ba lang kailangan na-realize ko? Ay nako, kailangan ko talagang bago ko pumasok, di ba, alam ko na ang aking stop loss. Isi-set ko na siya. Kasi nga, mabilisan ito. Maaaring, na-experience ko yun, Ma'am Jen. Pag pindot ko nung buy button, na-exit kagad ako kasi biglang nag-reverse. Na-experience ko yun. Kaya, kailangan talaga yung disiplina. Tapos, ma'am, too tempting. Too tempting for revenge trade. Kasi sa bitanong galaw, uy, pwede akong pumasok uli, pwede akong... So, kung wala akong disiplina, magiging very careless ako eh. Kaya kailangan talagang i-build ko yung disiplina ko. Ma'am, ang isang disadvantage na palagay ko kailangan kong i-highlight kasi it happened to me ay yung puyat and overtrading equals health risks. So, kasi nga 24/7 ito. Sa kagustuhan ko, ma'am, na ma-maximize yung US market, minsan inaabot ako ng mga 2 a.m., 3 a.m. na little by little napapansin ko. Nagkakaroon na ako na tumaas yung blood sugar ko, tumaas yung cholesterol ko. So, kailangan kong, pag-isipan, teka, something is wrong. So, yun, kailangan ba-control din yung eagerness to trade. Kasi parang nakaka-tempt talaga. Kaming opportunity na makikita mo sa isang pair pa lang. So talagang kailangan talagang kontrolin yung self mo sa pag-trade din talaga. Sir, di ba kanina nabanggit niyo po na meron kang 25 straight losses. Maliban po doon, can you tell us more about yung sa trades niyo po? Yes, ma'am. Mas marami akong losses kaysa sa wins, Pero that did not bother me kasi napapaliit ko yung losses ko eh. For some reason yung pinag-aralan ko kung paano dapat pumasok with a minimal loss. Yung paliitin yung losses, yung high loss. And nagawa ko lang yun, ma'am, by controlling myself. Minsan kasi, may green na buy signal na, no? Bili na, pero hindi, hintayin ko yan, no? Minsan, hindi niya ako pinapahintay. Minsan patuloy sa umakyat, and then, hindi ko na yun hahabulin. So yun, ma'am, yung just waiting for the right time, yun yung isa sa key para mapaliit ko yung losses ko. So yun lang ang pinofocus ko, ma'am, mapaliit yung loss. Yung gain naman, ibibigay at ibibigayan. Kaya siguro ako nakatagal kasi nga intact yung aking BP and hindi ganong masakit kasi maliliit lang yung loss. Tsaka nga sabi mo, di ba kanina, sir, na minsan di ka na hinihintay. So, ibig sabihin, hindi ka kasi naghahabol.
Yun yung isang reason din. Nadala na, ma'am, no? Kasi one of the problems ko nung unang set ay hinahabol ko. Sabi ko, alam ko naman kung saan ako lalabas, ma-manual ko na lang yung exit ko. Ayun, I ended up loss after loss after loss. Mali talaga yung style na gano'n, na nagiging careless, reckless. So, eto na nga, dito na nga pumapasok yung sinabi mo na isa sa 3 best things mo talaga na yung experience talaga, doon ka talaga mas matututo. And kita naman, sir, di ba, na hindi mo na ulit ginagawa yung mga mistakes na ginawa mo nung mga una mong ginawa. So, ano naman ngayon, sir, yung pinakamalaking loss and pinakamalaking gain mo po dito sa trades? Ma'am, ang pinaka-comfortable ako na lot size so far is yung 0.03. Kaya maliit lang din yung loss na, yung maximum loss na na-incur ko. If I'm not mistaken, nasa $5, ano, kasi maliit yung lot size ko. Ang max ko, ma'am, na gain, if I'm not mistaken, nasa 17. So, compared sa talagang $5 na na-loss mo dun sa 17, di ba? Parang covered niya. Kayang-kaya niya i-covered yung loss, yung gain mo, kayang-kaya i-covered yung losses mo. So, sir, yung sinabi mo po kanina na 25 straight losses mo, paano mo siya na-overcome? Ay, naku, ma'am, napakahirap niyan kasi unlike sa PSE na nag-loss ako sa PSE mga 10 straight losses, pero ano yun, 2 linggo, 3 linggo yun, matagal, ano. Dito isang araw, 25 straight losses. Nahirapan ako dyan, ma'am. So how am I able to overcome? Pinilit ko yung sarili ko, ma'am, to accept that my losses has nothing to do with me. Oo. Yung hindi ako ang dahilan kung bakit ako nag-loss. No. So, hindi ko pine-personal. Natutunan ko yon, ma'am, na hindi ko pine-personal ang aking loss. Si market ang may gusto niyan, yung galaw na yan. At wala akong say doon. You know, all I can do is to react. Nung it's only at that time na na-accept ko yon, yung ganung paradigm, doon lang naging maluwag sa akin, natanggapin yung mga loss. It's more of the acceptance, ma'am. So, ano naman, sir, yung mga mistakes na nagawa mo dito sa mga trades mo na to? And paano mo sila mga na-overcome? Ang biggest mistake ko, ma'am, ay ignoring the checklist. Lately ko lang ito na-realize, ano? Kasi nangyayari sa akin, once I ignored my checklist, wala ako sa tamang mindset. Na ngayon, na-affect ang aking decision making. Ayan, yung hindi ako makapaghintay, ayan na, yung minsan nag-hesitate ako sa exit, ano. So, kasi nga, yung ating checklist, chine-check niya maiga, di ba? Galit ka ba? Malungkot ka ba? Sobrang, yung mga gano'n, talagang, yung after kong daanan yung checklist, nasa tamang mindset ako eh. And pag wala ako sa tamang mindset, doon ako nagsusunod-sunod na talo. Siyempre, mali-mali ang decision eh. And eventually, yung pag-handle ko ng loss, na-affect. Now, similarly, pag nag-win ako, nagiging overconfident naman. Parang yung tipong bilib na ako sa sarili ko. Ayan, once na nandun na ako sa mode na yon, nagiging careless na ako. Ayan. Which, once na naging careless, ma'am, alam natin nangyayari, loss. So, nagsa-cycle back lang ako from win to lose. So, yung agony nagpo-prolong. Kaya, yun ang aking biggest mistake, ignoring my checklist. And obviously, ma'am, nag-print ako ng checklist ko na malaki at nilagay ko sa harap ko, eto, Ma'am Jem. Nag-print ako ng ganyan. Hindi ko siyang makikita na at hindi mo na siya makakalimutan. Para hindi ko siya makalimutan. And hindi ako ngayon na-imbibe na sa disiplina ko
na bago ko pumasok ng isang trade, mapa-local or mapa-international, the global, kailangan yung psyche intact. No? Nasa tama. Sabi nga ni ma'am sa Trade Management Bootcamp, sabi niya nga, pagpasok ko ng trade, expect that you will lose. Ano yung ganong mindset para handang-handa ako mag-exit or mag-cut ng loss when needed. So talagang super laking factor talaga sa isang pagtitrade yung emotions ng isang tao. Kaya nga nabuo yung checklist at napakalaking help din ng checklist para sa pagtitrade ng isang traders. Tingin mo, sir, for you, was trading hard? Yes. The journey is difficult, but it is also a rewarding journey. So what was the hardest part ng trading journey mo po? Ma'am, I really find it hard this time to deal with my losses and deal with my gains. Dealing with losses, yes, was so hard. But can you explain, sir, bakit dealing with gains then? Oh, interesting to, ma'am, na realization ko. Whenever kasi I win from a trade, lalong-lalo na pag series of wins, ang nare-realize ko, nagiging overconfident ako. Nawawala yung disiplina, nagiging reckless. And pagka naging gano'n na yung mode ko, ang kasunod noon, series of loss. Ang hirap makabangon from yung recklessness. And kasi pag nawala yung disiplina, ang hirap niyang ibalik kailangan ng reset. Kaya I find it hard, lalo na pag series of gains, kailangan ko talagang tumigil. Pause muna. Yung tipong, oy, Ronald, at hindi ikaw ang may gawa niyan. Yung, alam mo yun, let it sink in na this is not of my own doing. Para hindi ako maging confident. And then, balik sa checklist. Ito uli. Masaya ka ba? Oo. Huwag ka muna mag-trade pag masaya ka. Alam mo yun, ma'am. Na-realize ko yun na yung gain, kailangan din palang mag-sink in na hindi ka super, hindi ka magaling, nagkataon lang na yan ang binigay sa iyo. So tanggapin mo lang and balik ka uli sa realidad. So parang number one rule mo talaga, sir, para sa iyo is always to check the checklist. Whatever happened sa iyo, mapag-gain, mapag-loss, checklist mo na, then next na tayo. Tama po, ma'am. I have to check, keep myself in check. Kailangan na-check ko pag loss, sanay na ako, ma'am, sa loss Sanay na ako dyan sa negative experiences na lungkot, low moral, low self-esteem, depressed, confused, reject. Napagdaanan ko na yan, medyo alam ko na how to handle it. Yung gains, the same thing ngayon, natutunan ko na. Pagka nag-series of gains na ako, stop. Check mo muna. Reset. And then, pagka ready na uli ako, pagka nag-subside na, ma'am, yung nakatungtong na uli sa lupa, wala na yung feeling heaven, ayan, pwede na uli mag-trade. Do you think, sir, our program or our strategy really works and effective? Yes, ma'am. Nakita ko naman kasi from the results of other people's trade, yung trade ni ma'am, nakita ko na meron talagang malaking opportunity to earn. Kasi pare-pareho naman kami ng tinetrade na pairs. Iisa rin naman ang strategy, Ruth. Nakita ko rin na depende dun sa lot size, it could be a malaki, a maliit na loss. Nakita ko yon and naniniwala ako na it worked kasi na-experience ko din. Ang importante talaga, ma'am, is mag-trade lang na mag-trade. Para mag-i-even out siya. And then hopefully, di ba, magiging positive siya over a series of trades. So ngayon, sir, how does it feel na finally, after 3 sets of trades,
na ngayon is graduate ka na ng TDSI. Nakapag-unlock ka na naman ng isang achievements mo, sir. Of course, Ma'am Jen, masaya ako na natapos ko yung program, nakagraduate ako dito sa international. However, ang pakiramdam ko as a trader, mas tumaas ang aking confidence level na, oy, tama yung ginagawa. Ang plano ko, ma'am, is i-increase ko yung aking lot size. Kaya, i-increase ko na siya. And hopefully, mas chill ako ngayon habang nagtitrade. And yun, sinuwento ko na sa aking wife, graduate na ako. At saka sa aking mga anak, ang sabi nila, Dad, pwede mo nang i-manage yung aming pera. Ganyan. Pero natutuwa naman ako na kayo, kahit paano sa family, may recognition din from them. Iba talaga, sir, yung may support ng family na talaga nakikita nila na yung pinagdadaanan mo and yung success mo. Will you recommend TDSI dyan nga sa family members mo, sa mga friends, colleagues mo, na maging part din sila ng ating program? Yes, ma'am. I am going to recommend, especially doon sa mga interesado na mag-start ng trading journey. Yung iba kasi, lang, interested lang, and probably hindi para sa kanila. Pero doon sa mga gusto talagang magsimula ng kanilang trading career, yun ang magandang i-convince to get into the program. Ano naman, sir, yung final message mo po sa mga kapwa traders mo din po na gusto rin subukan ang ating global market? Simple lang, Ma'am Jen. Just keep on trading, keep building your discipline, learn from the journey, and then strengthen your experience, yourself, and just trade, and keep believing sa ating sistema. Thank you so much po, Sir Ron. Ang dami naming natutunan sa inyo. Ang daming mga key points na natutunan namin sa inyo nung nalaman namin yung journey nyo sa pagtitrades. So, we're so proud of you po, sir. Thank you so much sa talagang pagtangkilik ng ating mga programs na talaga lang namang lahat pinasok nyo po, di ba? So, thank you, Sir Ron. Guys, kayo din. Isa po si Sir Ron sa nagpapatunay na ang trading ay para sa lahat. Wala yan sa gender or sa edad. Hindi nyo po pwedeng sabihin na huli na ang lahat para mag-start sa pagtitrading. Ang trading po ay para sa lahat. Thank you so much po, Sir Ron, and congratulations po ulit. And we're so proud of you. Nakatatlo ka na po at sa lahat po na yon ay graduate ka. So thank you so much, sir. Thank you rin, Ma'am Jen. Salamat kay Ma'am Lioness, salamat kay Ma'am Saisa, and salamat sa lahat na bumubuo ng TDSI.